Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 22, 2025. All out na! Ito pong si Chavit Singson sa pagbanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya na po talaga ito itinatago mga tol. Alam niyo, damang-dama na po natin dito ang frustration nito pong si Chavit Singson. I do not know kung ano po talaga yung kanyang pinaguhugutan maliban po sa kanyang mga sinasabi sa publiko sa ngayon. Ang dami niya pong mga paratang sa ating Pangulo. Partikular, sangkot daw po ang ating Pangulo sa flood control project anomalies, ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos at ang former Speaker Martin Romualdez, sinasabi niyang nasa likod daw po ng kaguluhan sa Menjola at Ayala Avenue kahapon. Talaga nga naman, that is ridiculous. Sobrang nakakatawa po yun. Bakit naman gagawin ni First Lady? Pero mamaya na ako magkokomento further dyan. Tapos sinabi rin niya po na binibigyan ko lang po kayo ng sulyap dito po sa re-reactionan po nating interview niya. No? Sinabi niya rin po na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay anti-China. Kaya hindi niya na daw po magagawang suportahan. Pero nag-ugat lahat po ito, ayon sa kanya, sa isang pagtitipon daw po sa Japan nang hindi po mabanggit ang kanyang pangalan. Napanood ko po yun eh. Medyo nakalimot talaga doon ang ating Pangulo pero ipinaalala naman sa kanya ng kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos at binati naman siya. Pero mukhang isa yon sa mga dahilan na dinamdam nitong si Chavit Singson o baka naman talaga tinatamaan na ang mga rumors ng anomalies nito pong si Chavit Singson. Napakarami po. Alam niyo, sa mga natatanggap ko pong impormasyon ngayon, sobrang dami. Hindi ko lang talaga magawang isiwalat dito dahil wala naman po tayong kakayahan kung hindi magsalita lamang sa harapan po ng kamera. Pag sinabi ko po dito yon, isang kumpas lang nitong si Chavit Singson, sigurado after a couple of days baka nasa kulungan na ako. And worse, baka wala na si Top 1. Hindi ako natatakot mamatay pero nag-iingat ako para sa aking pamilya. Alam nyo naman, ang katotohanan, hindi po yan na itatago. Hindi man lumabas sa aking bibig, lalabas at lalabas po yan sa darating na panahon at maaaring gumamit ang ating, ayoko maging maka-Diyos, pero sabihin na natin ito, ang ating Diyos para lumabas ang katotohanan. Dito kasi sa programa natin, iniiwasan ko maging maka-Diyos, pero ako po isang Christian. Ngayon, puntahan po natin ito pong interview na ito. Nakakatawa talaga. Pero nakita ko sa post ni Madam Ellie yung snippet ng interview, no? Actually, kanina ko pa gustong talakayin ito eh. Inuna lang natin yung mga bagay-bagay. Dapat i-reserve ko na to bukas eh. Kaso lang, parang hindi ko kayang tulugan ito nang hindi ko man lang na ipapagtanggol ang ating Pangulo, ang ating unang ginang. Siyempre, si Speaker Martin Romualdez, kahit hindi na po siya speaker. Ito po yung nakakatawa dito. Ayon po sa Abogado PH, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson on Monday alleged that masked individuals who caused trouble during Sunday's anti-corruption claimed to have been paid by groups connected to former House Speaker Martin Romualdez and First Lady Lisa Araneta. Kaya napakomment ako tuloy dito eh. Sabi ko na lamang, lahat ng sinabi niya sa interview na yan ay para sa kanya. Tinaga ko mga tol, hindi ko man natapos yung interview habang kumakain ako nung nakabreak tayo, pinakikinggan ko. Pero sabi ko, saksakan ng sinungaling ang tao na ito, no? Tapos naiisip ko, habang kumakain, ano kaya ang nararamdaman ng mga totoong nakakaalam sa mga pinagsasasabi nitong si Chavit Singson? Sa bagay, baka maraming hindi nakakaalam, pero ito lang ang masasabi ko, katulad nung sinabi po ng isa nating manonood kanina, tanga na lang ang maniniwala po dito kay Chavit Singson. Ngayon, puntahan na po natin ang interview po na ito. Talaga, sobra. Pero i-like pa rin natin ang Bilyonaryo News Channel. Sobrang nakakatawa po ito na nakakainis. Kasi napaka-apparent po nung pagsisinungaling dito ni Chavit Singson. Para lamang sirain ang ating Pangulo sa harapan ng publiko, ipanawagan na bumaba siya sa pwesto, magalit ang taong bayan, kung ano-ano po yung mga pinagsasasabi dito na common sense will dictate us na hindi po kapanipaniwala. Sige, tuloy na natin ito. Eto na. Unang-una pa lang na intro nito pong host na si Attorney Jimeno parang ang hirap ng paniwalaan .
Pakinggan po natin. With us this morning is former Ilocos Sur Governor and longtime political kingmaker, Luis Chavit Singson. Long-time political kingmaker. Akala ko ba ang kingmaker ni Pangulong Bongbong Marcos, si Vic Rodriguez? lahat sila nagke-claim na kingmaker. Anak ng teteng na yan. Oo, nandun na. Nakatulong ka. Pero ang tanong, ang pagtulong mo ba na yon ay dahilan talaga na napanalo mo si Pangulong Bongbong Marcos? Pinamumukha niya kasi dito na siya ang presidente ng mga mayors noon sa Municipal Mayors League. Pinakilala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mayor. Naku ng teteng naman. Imposible namang hindi kilala si Pangulong Bongbong Marcos. Sikat na sikat siya. Naging senador. Anak ng dating Pangulong Marcos Sr. Hindi pa kayo in sa pag-Facebook at pag-YouTube. Tayo, in general, ganito kagaling si Pangulong Bongbong Marcos, mga tol no? Dito nyo makikita kung gaano po siya ka-visionary. Biruin nyo, taong 2008-2009, hindi pa natin masyadong pinapansin ang Facebook, ang YouTube. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, masyado nang active dito. Pala foresighted niya na in due time, mapapalitan ang traditional media ng social media. Ako, as early as 2007, may mga uploads ako sa YouTube pero hindi ko sineseryoso Isang beses, dalawang beses lang. After nun, wala na. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung babalikan nyo yung timeline ng kanyang YouTube channel, binalikan ko yan nung halalan As early as 2008, kung hindi ako nagkakamali, may mga uploads na siya and consistent. No? Doon, nakikita natin na talagang pinoproject siguro ni Pangulong Bongbong Marcos that time na makakatulong sa kanyang kandidatura. Hindi naman po inilihim yan ng ating Pangulo na pinangarap niya talagang maging presidente. Ayun, ang nakikita ko dyan. As early as 2008, projected niya na makakatulong ang social media para sa kanyang kandidatura. At ganun nga ang nangyari. Social media, kung meron mang dahilan sa pagkakapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, higit na nakatulong sa kanya ang presensya niya sa social media kaysa sinasabi nitong si Chavit Singson na kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging Pangulo si PBBM. Anak ng teteng talaga. O sige, tuloy po tayo dito. Good morning, Manong Chavit. Good morning, Karen. Good morning sa lahat po na nakikinig sa programa niyo. Manong Chavit, sa tagal niyo na po sa politika, bakit ngayon lang kayo nag-decide magsalita tungkol sa corruption and anomalies? Dahil sobra na Mabalitaan ko na yan, pero sobra na. So that's the reason. Kung kailan si Pangulong Bongbong Marcos nanguna sa garapalang korupsyon, hindi lamang nagsimula sa kanyang pamumuno, kung hindi sa mga nakalipas na administrasyon, saka ka magsasabi ng ganito. Dapat noon pa, partikular, nung pumuputok ang korupsyon kay Gloria, syempre, di mo kakalabanin. Accordingly, nakinabang ka din daw dun Ikaw nga yung naging beneficiary talaga ng pagkakapatalsik kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada Balikan natin ang kasaysayan. October 2020, nag-ingay itong si Chavit Singson. Pinaputok niya ang issue na si Pangulong Estrada nung mga panahong iyon ay tumanggap ng 400 million pesos puweteng payola. Kasama po doon ang excise tax na nagkakahalaga ng 130 million pesos. Naging basihan po ito para po i-impeach ng Kongreso itong si Pangulong Estrada nung mga panahong iyon at kinalaunan nagkaroon ng trial, impeachment, kung saan si Chavit Singson ang isa sa mga tumistigo laban sa kanyang kumpare, kaibigan na si Erap Estrada. Hindi naging matagumpay ang paglilitis sapagkat nag-walk out, malaking konspirasiya, hindi lang naman ordinaryong proseso, talagang conspiracy po ang nangyari doon at nagtagumpay silang mapatalsik si dating Pangulong Estrada na install bilang presidente si Gloria Macapagal Arroyo and doon na po unti-unting nagtamasa itong si Chavit Singson. Sa mga post na pinost nitong si Pebbles Talaquera, isa pong tinutukoy niya yung Metro Walk na mamaya mababanggit dito nitong si Chavit Singson. Ang Metro Walk ay isang area po dito sa amin sa Pasig na malaking ektarya. No? Ngayon ay situated diyan ang napakagandang mga malls, condominiums, in short, talagang kayamanan. Ayon sa mga post ni Pebbles Talaquera, pilit kong binabalikan, di ko makita. Hindi daw po talaga originally pag-aari yan ni Chavit Singson. Pero ang sinasabi niya rito, nanalo daw po siya sa kaso sa Korte Suprema. Ngunit, meron akong nakausap, ang sinasabi, hindi daw po yun totoo. I do not know, nalilito ko. Kaya dapat tingnan po ito ng ating gobyerno kung may katotohanan ba talaga at mukhang ganun ang nangyayari ngayon. Itong sinasabi
ni Chavit Singson. Isang dahilan, maaari na yung Metro Walk na yan, maaaring bawiin di umano ng gobyerno sa pag-aari ni Chavit Singson. Aabangan na lang natin yan sa mga susunod na kabanata kung ganyan ba talaga ang mangyayari. Tapos, dumating ang panunungkulan ng Aquino. Still, untouchable pa rin si Chavit Singson, nanunungkulan ang Duterte, lalong-lalo na hanggang sa manungkulan ng ating Pangulo. Pero iba ang sitwasyon sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakikita naman po natin ang prinsipyo nito laban sa katiwalian at korupsyon. At mukha dito tinatamaan itong si Chavit Singson. Kaya hindi niya matanggap ngayon ang nangyayari. Pinalalabas niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay may Alzheimer's o sakit ng nakalimot at isinusumbat ang mga bagay-bagay na tinulong niya daw sa ating Pangulo. Kung hindi daw po dahil sa kanya, hindi presidente si PBBM. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Medyo napaparami yung daldal ko dito. Dapat mapakinggan po natin ito pong interview sa kanya. I am here para sabihin, para maintindihan ng taong bayan itong graft and corruption. Now, susundan ko lang siya. Ang sabi niya, nakakaya kayo na ginawa niyo sa flood control. Totoo na may Alzheimer siya, kalimutan niya, kasama siya. Bakit ko siya kasama? Ang daming flood control sa Ilocos Norte. Ay yung mga Discayas, kung walang koneksyon sa Malacanang, paano sila nakakuha ng $500 billion worth of project in 3 years? In 3 years, from 2022 to 2025. Maniniwala ba kayo na nakakuha ng $500 billion itong Diskaya companies sa pamamagitan lamang ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa mismong press conference ng ating Pangulong Bongbong Marcos, if I remember it correctly, ang kanyang pagbubulgar ay nagkakahalaga ng 500 billion plus. A total of 500 billion plus for at least 15 top 15 companies. Balikan po natin yung press conference na yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I hope makita ko kailan ba yung ito yon. Ito, no? August 11. Ito. Hanapin natin yung key findings on flood control projects. Yan. At gusto ko makita yung mga top companies 545.64 billion pesos para po sa 9,855 flood control projects from 2022 July to May 2025. Ibig sabihin, Chavit Singson, kung paniniwalaan namin ang sinasabi mo, lahat ng in-expose dito ng ating Pangulo, ang lahat po yan ay para sa mga Diskaya lamang. Nakakalimutan mo, Chavit Singson, na ito po, pinapakita ng ating Pangulo na yung 500 billion plus po na yan ay pinaghati-hatian ng napakaraming kontratista. Pero tinukoy partikular ng ating Pangulo ang top 15 contractors. At dito, ilan lamang ang Diskaya-owned construction company. Ang number 2 at number 3 na Alpha and Omega at saka St. Timothy Construction Company. And others ay iba na po ang nagmamay-ari. How come na makakakuha sila ng 500 billion? Common sense naman. Huwag mo kaming lokohin, Mr. Chavit Singson. Anyway, tuloy po tayo dito. Na term ni BBM. $500 billion na nakuha. Sa 10 company ni Diskaya. Grabe, no? Yung press conference ni Pangulong Bongbong Marcos, siya ang nagbunyag, tapos ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, nakuha ng lahat ng mga Diskaya. Nakakatawa naman tong pinagsasasabi. Pinapattern niya yung allegation niya. Alam niyo mga tol, ang mahirap kasi dito kay Chavit Singson, dami ring naniniwala ritong mga tanga Ayan yung sinasabing amount ni Chavit Singson, total of 9,855 flood control projects na ito. Lahat daw po ito nangyari sa Ilocos Norte. Sinong maniniwala doon? 'Di ba? Tuloy natin. Dito pa lang sablay na itong si Chavit Singson sa kanyang alegasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero questionin natin itong Bilyonaryo News Channel. Bakit ang bilis ninyong magkaroon ng schedule ng interview kay Chavit Singson? Anong meron? Kayo po ba ang nag-initiate ng interview na ito? Or rather, the other way around? Para mabigyan ng platform si Chavit Singson at magsalita sa mainstream media at i-expose kuno. Alam niyo mga tol, kung totoo itong sinasabi ni Chavit Singson, kung talagang pasabog yan para sa kanya, dapat noong September 19 niya pa yan ginawa, nung press conference niya sa Club Pilipino. That is the right place. Bakit ngayon niya lamang po ito naisip? I do not know, no? Magse-second guess lang tayo or speculate on that regard.
Pero tuloy po tayo sa pakikinig po dito. 4 sa construction company in Diskaya, nasa Ilocos Norte, contractor nila. Meron siyang 38 projects sa Diskaya. Sige. Yung bag, I-verify natin. Kala mo, maloloko mo taong bayan eh. Punta tayo sa sumbong sa pangulo.ph. Hanapin natin ang Ilocos Norte. Ilocos Norte. Diba? Wow. Ilocos Norte. Ang dami nito Tingnan natin ang mga kumpanya po dito. Badok Builders and Supply. Okay? Diskaya po ba yan? I do not know. Nortec Builders and Construction Supply. Hanapin natin. Diskaya owned construction company. Baka makita natin dito. Hindi, patulong tayo kay... ito. Dito tayo sa balita. Nirebook Baka ito. Tandaan nyo mahina ang memory ko. Mahina ang memory ko. Tandaan po ninyo yung babasahin ko. Ito po yung mga owned construction companies nitong Diskaya Spouses. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporations. Screenshot na nga natin para... hindi, wag ko na lang alisin dito. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated. Waymaker OPC. Elite General Contractor and Development Corporations. Balik tayo sa sumbong sa pangulo.com.ph. Nandoon ba ang Badok? Wala. Hindi po siya owned ng Diskaya. Nortec Builders and Construction Supply. Tingnan natin. Nandito ba? Wala. Ang Pitt Constructions. Kung nandito, okay lang yon kasi baka legal naman. Wala. Tuloy tayo. IGWT Job Construction and Development Corporations. Wala. Okay? Sedic Builders. Wala. Saan pa? JLP Construction and Supplies. Wala. Okay? Ito. Linear Constructions. Parang, wala pa rin. Sabi ko, mahina memory ko BJMB, Construction and Supply. Wala. Iniisa-isa natin yung mga flood control projects sa Ilocos Norte Nakalimut yata ito si Chavit Singson na merong isumbong mo sa Pangulo website na makikita lahat ng mga flood control projects simula po noong 2022 hanggang 2025. Sedic. Wala. RA Pahati Construction and Supply Incorporated? Wala. Heckler Builders Corporation? Wala. Ano pa? Okay. Villar General Construction and Supplies? BJMJB? Wala. JC Pinong Construction Incorporated? Wala. Tuloy tayo. Load natin. Nortec? Wala. Megapolitan Builders? Wala. TMT Construction? Wala. Saan pa? Kambong Builders? Wala. Ano pa? KRB Construction? Wala pa rin Diskaya. Saan ba meron? Houseland Construction? Wala pa rin. Paulit-ulit na. Naulit pa. Curimaw? Wala. Pero ito, mukhang meron isa. Hindi, St. Matthew. St. Matthew. Ito, nakakuha isa. St. Matthew General Contractor and Development Corporations. Itali natin Meron pong 106 million na flood control project ang pag-aari nito pong Diskaya. Isa po yan nakita natin. Teka lang, gamit ako ng Excel para ma-add natin. Yan. Tapos, punta tayo may isa na, isa. Curimaw, hindi yan. Megapolitan, hindi. Load more. Megapolitan, hindi. AJ Thailand, wala. Isa pa lang ang nakikita natin Hecklers. Ito, again, St. Matthew ulit. Pero, ano sila, tawag dito? Magkasama sila ng Heckler. Hati sila ng Heckler. Di isama na natin isa. I-total na natin yan, 62 million. Okay? Total natin yan. Dalawa na nakikita natin. MGB, Megapolitan, 1116, wala yon. JLP, wala. Yan, wala. Ano pa? MGB, wala. Megapolitan, Sedic, wala. Tingnan natin. DJCM, BJMP, APB, RCD, wala. IGWT Job, wala. Sedic, wala. Waymaker, meron ba? Ito, Waymaker. Isa Waymaker, nasan yon? 18 million ang nakuha. Total natin kung aabot po ito ng sinasabi ni Chavit na bilyon. Tatlo na nakikita natin na construction, na proyekto ng Diskaya Spouses. Badok, Megapolitan, doon lang tayo sa katotohanan mga tol. Megapolitan, Katha Builders, Katha? Wala. Okay? Yan. Sige, tuloy tayo.
Katha, JLP, Remar, Sedic, Katha, Remar, Megapolitan, Sedic, Megapolitan, First Norway. Parang may first ba? Wala rin, wala. RCD, Badok, JLP Construction, wala. Wala yan Ano pa? Sige, load natin. BJMB, Sedic, Megapolitan, Sedic. Parang ang dami nung Sedic, DJCM, Badok. Yan. Ito, medyo marami to, sunod-sunod. St. Matthew, pero hati sila ng Hercules. 19 million. Sige, isama na natin kahit hati. 19 million. Tapos, ito, another 18 million. Sama natin. Ito total natin yan, mga tol. RCD. May RCD ba? RCD, wala. Pag-aari po ng Diskaya pinag-uusapan natin, TMT, wala. Timothy yun Okay, Salsona Ganal, wala. Ano pa? Yan. RCD, APB, wala. Okay? CM Junior, Altea Construction, RCD, wala. JCA, TMT, wala. Ito, St. Gerard, nakakuha, 29 million. Pero, tama, St. Gerard lang. Sige, sama natin kahit hati o buo. Sama natin yan. Sedic, Megapolitan. Ito, pinag-uusapan po natin, is, tawag dito, ang pinag-uusapan po natin, Diskaya owned. Nagalaw ko yung camera. Sandali, ayusin natin. Yan. Ito, St. Matthew, magkakasunod, 48 million. 48 million. St. Matthew ulit, 48 million. Pare-parehas, nakakapaghinala talaga tong mga diskarte nila. 48 million. Pati yung area ng Ilocos Norte, pinasok din pala ng mga Diskaya. Pero hindi ka panipaniwala yung sinasabi nitong si Chavit Singson na 5 billion. St. Timothy, yan Million pa lang tong pinag-uusapan natin 400, ang sinasabi niya 500 billion daw napunta sa Ilocos Norte. Sinong maniniwala doon? Okay? Ito, yan, St. Matthew, Alpha and Omega. Alpha and Omega kasama. Yan, 33. Okay? Yan. St. Timothy again, 43. Yan. Okay? Sino pa? JCA, wala. Asian Pearl. Sino pa? Asian Pearl, wala. St. Gerard, ito, 96 million. Dali yung Excel ko nawawala. Ito, Alpha and Omega, 96 million. Hindi aabot to ng 500 billion. Anak ng teteng na yan. Niloloko nyo tao Ito, St. Gerard. Yan. Dilan, wala. Ito, St. Gerard ulit, 96 million. Probably billion ito, pero hindi aabot ng 500 billion. Kasinungalingan. 96. Ito. Okay, St. Matthew. I'm sorry. St. Matthew is, nakalimutan ko kagad. Yan, St. Matthew. Kasama. Yan, St. Matthew. Okay. Ba tayo na? Ayaw makopy nito. Bakit ayaw makopy? Ito, yan, nakopy ko na. Okay? Nakakapagtaka yung mga price nila. Pare-parehas talagang may kakaiba tong ginawa tong Diskaya Spouses Ito, St. Matthew ulit, 48 million. Yan. Okay? St. Timothy. Pax-based tayo mga tol Hindi naman natin pwedeng itanggi ito. Ito yung nakikita natin dito Okay? Alpha and Omega ulit. Yan, kasama. Ito tayo. Pero napaka-imposible nung sinasabi nitong si Chavit Singson na 500 billion. Total na nga yun ng St. Matthew. Okay? Yan. Ito na. Hanggang saan pa ba to? Ilocos Norte, Viking, St. Gerard. Ang dami rin mga flood control project nitong Diskaya Spouses sa lugar ng ating... Sorry, nawala ako kanina pa. Kanina pa akong wala. Na-focus ako dun sa pagbibigay ng datos. Talaga nga naman, Hindi ako nawala sa, nawalan siguro ako ng internet, pero na-focus ako sa titingin. Saan ako nawala, mga tol? Nawala po. Ang dali lamang, Babalikan ko yung replay ng ating live. Sayang. Ang tagal ko na palang wala. 4 minutes na pala akong wala. Hindi ko na nakita, hindi ko na na-monitor yung Hindi ko na na-monitor yung sitwasyon. Sorry, sige, naubos tuloy yung manonood natin, pero okay lang yon. Ang mahalaga, magpatuloy po tayo dito, Pasensya na po kayo. Nagko-compute kasi ako kaya nawala po yung Ngayon, doon po sa computations na ginawa po natin, mga tol, ito po yung lumabas. Ito po yung lumabas. Sa Ilocos Norte province, meron pong more or less 37 projects ang Diskaya-owned companies. A total of 1.9 billion pesos. To be more specific, 1,906,834,402. Ito ay approximate lamang po ito, mga tol, dahil sa sobrang bilis din ng pag-copy-paste ko kanina, baka meron po ako nalagpasan.
Pero to be safe, nasa 2 billion ang na-acquire po na project ng Diskaya Spouses sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte. Okay, tuloy natin yung sinasabi dito ni Chavit Singson. Meron siyang 38 projects sa Diskaya. Tama, 38 projects. Kulang ako ng isa, 38. Okay? Yung bagong mayor na pinili nila, 33 projects of Mayor Arcid. Anong kaugnayan naman nun? Di ba? Mayor Arcid daw ang tinuturo niya. Ayun. So ito pong... Ito tingnan natin yung datos. Ang ipinapakita dito nitong si Governor, si Chavit Singson, total of 2,349 million. Yung Diskaya Spouses, nakakuha daw ng 2,656 million. 984,000. Okay, sige, tuloy tayo rito. Sabi ninyo na half a billion, so over mga 500 billion pesos. Andito linigay nyo pala yung total. 545 billion total projects of the Discayas nationwide in the last 3 years under the Marcos administration. Yeah. So, bakit ang Maniniwala ba kayo doon, mga tol? Kapani-paniwala ba yung akusasyon? 545 billion total projects of Diskaya nationwide in the last 3 years. Marcos administration. Isang malaking kasinungalingan katulad po nung pinakita ko po sa inyo dahil ang tinutukoy po dito na 545 billion pesos is not for Diskaya alone. Ito ay sa mahigit sa 100 kontratista, pero ang ipinakita lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung top 15 contractors. Ito, top 15 contractors. Nasaan na ba banda yun? Ito, top 15 contractors. At dito sa top 15 contractors na ito, dalawa po dyan ang Diskaya-owned companies. Kaya paano tayo maniniwala sa sinasabi nitong si Chavit Singson? 545 billion pesos. Isang malaking panluloko po ito. Maliwanag na. Ngayon, puntahan po natin, ano naman ang nakuha ng kumpanya na pag-aari nila. Ilocos Norte ang naging topic natin kanina. Sayang, nawala tayo Pero ganun talaga. Puntahan natin ngayon ng Ilocos Sur. Focus tayo sa kumpanya nila. Ito Ilocos Sur. Ano ba yung kumpanya ni Chavit Singson? Satrap. Pero I do not know kung meron pang iba Tingnan natin ang Diskaya Spouses kung meron din dito. First Northway, MB sa Balburo, AIP Construction, Pit Construction, Villar General, meron din sa Ilocos Norte itong mga binabanggit natin, MBB, Bet Construction, Badok, meron yan, First Northway, Villar, First Northway, okay, APB, Nortec, tuloy tayo. Pit Construction, EJIEB, First Northway, Nabanyu, First Northway, MB sa Balburo, Mark Square, 739, yung mga taga Ilocos Sur na maaaring nakakaalam kung ano yung construction companies kasi Satrap lang ang pagkakaalam ko ayon sa PCIGA. Tingnan natin Satrap companies, bags 2.7 billion ba according to PCIGA. Ano ba yun? Satrap, mga tol? Hindi makita Teka lang dito tayo kay ChatGPT para mas matulungan tayo. Companies owned by Chavit Singson. Partas, Satrap. So, tanong tayo kay ChatGPT para kahit paano malaman natin. Okay? Dali Mabagal ba yung internet ko? Kaya siguro nawala tayo kanina. Ito lang yung lumalabas dito, LCS Holdings ito, ang dami. Ito na, lumabas na. Ang focus lang tayo sa construction companies. Satrap Mining Power Corporation. May construction companies ba sila? Ito na nga lang, para sigurado tayo. Andali, napin ko yung pictures. Dito tayo. Hindi yan. Nasa na yun? Ito. Chavit Singsons admits that his family owns Satrap Construction Corporation, BAG, 2.7 billion based on DPWH data. Satrap Construction Corporation, BAG, 62 public works contracts in Ilocos Sur from 2016 to 2025, amounting to 2.7 billion pesos. Ang linaw, di ba? Yung ibinibintang niya, mga tol, kumpanya mismo nila ang nakakuha din ng ganong halaga. Okay? Balik tayo dito. Hanapin natin ngayon kasi 2022 to 2025 lang ang datos dito Hanapin natin yung Satrap. Satrap ba? Satrap Construction Corporation or SCC. Tuloy tayo dito. Wala Wala dito sa unang page. Tingnan natin. Nortec, Villar, Nortec, First Norway, SJA, Pit. Yan. Ang covered period ng 2.7.
is 2016 to 2025 eh. Dapat may makita tayo dito. Nortec, wala. Power K, First Norway, APB. Ito, Satrap. Total na natin. Satrap Corporation. Total natin ngayon. Dito tayo sa kabila. 67 million. Okay? Satrap, saan pa? First Northway. Ito, Satrap, 19 million. J3739, Bilyar. Maraming bilyar Bilyar, MRK, First Northway, MRK. Ang daming bilyar dito. Ano kaya yung bilyar na yan? Viking, RB, okay? Dito natin makikita ang motivation eh. Baka kaunti lang ang naibigay sa Satrap ngayong 2022 to 2025. Kaya nagkakaganito siya ngayon. Okay? Wala. O yun. Ito na ang isa sa reason na nakikita natin dito, mga tol. Dalawang proyekto lang from 2022 to 2025. Hindi, 2022 lang pala. Tama, 2022 to 2025 amounting to, hanap tayo dito. Amounting to 87 million. Ito, pakita ko ulit sa inyo. 87 million ang total na nakuha lang ng Satrap from 2022 to 2025. Ngayon, common sense. Bakit nag-iingay si Chavit Singson? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang balita based on DPWH data from 2.7 billion pesos 2016 to 2025. Meaning, sa 2022 to 2025, nakakuha lamang yung kanyang kumpanya ng 87 million pesos. 87 million pesos. And the rest ng 2.7 billion, that is probably 1 point, how much? Bawasan po natin ng 2.7 billion is ilang million ba to? Nalilito na ako sa math. 1 billion is 999 something million, di ba? 1,000 million is 1 billion. Bawasan lang natin. Para hindi ako malito, ganito na lang, 2.6 billion. 2.6 billion ang nakuhang kontrata ng Satrap. Datos ang pinag-uusapan natin dito simula po nung 2016 hanggang 2022. And bakit naman nagkaganon? Pagdating ng 2022 to 2025, naging 87 million na lamang. Isa yan sa mga nakikita nating dahilan. Bumagsak ang kontrata ng Satrap na pag-aari ng Chavit Singson family o ng Singson family pagdating po sa pag-acquire ng flood control projects. Ngayon, ang tanong, to be fair, bakit ganun lamang ang naibigay sa Satrap company? Samantala, nung panahon ng Duterte, 2+ billion ang naibigay sa kanila. Yan ang hindi natin alam ang kasagutan. Pero, kayo na ang sumuri, mga taga Ilocos Sur, kung ano yung katotohanan dyan. Ipinapakita lamang natin yung possible motivation dito. In short, mga tol, parang hindi napaboran si Chavit Singson sa kasalukuyang gobyerno when it comes to project na given sa Satrap companies. Unlike sa Duterte administration na nakakuha sila ng more than 2 billion worth of government projects. Okay, tuloy tayo. Karatang ninyo ay may koneksyon ang mga diskaya sa Pangulong Marcos. Sila contractors all over. Paano makakakuha kami nasa construction na tatay ko, contractor parang araw. Hindi kami nakakakuha ng ganito. Panahon ni GMA, magkaibigan kami. Wala akong nakuha, isa lang. Foreign funded. Panahon ni Duterte. We did not to advantage of it. Ito. Hindi niya sinagot, panahon ni Duterte. Ang linaw naman po dito, inamin niya nga sa press conference niya. Ito kasi yun mga tol, tinanong siya ng taga-Rappler ay ng taga-Bilyonaryo News Channel Andali puntahan natin ang Rappler. Ito, yung tanong sa kanya ng Rappler. Pero in-upload sa Rappler pero ang nagtanong dito, Bilyonaryo News Channel. Balikan lang natin ito. Saan ba banda yun? Videos. Sandali lamang At pumapasok lang sa isip ko ito ngayon kaya hindi naka-ready. Saan ba banda rito yun? Ito. Pakinggan po ninyo. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Bilyonaryo News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niya po yung Luis Chavit Singson of LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation. Parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa data po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos.
pesos. Yeah. So, for clarification lang po, sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. Yan, ha? 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pang isang taon na billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inamin ko, sabi niyan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Hindi yun ang issue dito. Ang pinag-uusapan lang, total yan ang nire-raise mo, Mr. Chavit Singson, ay yung nakuhang proyekto ng mga kumpanya. Hindi mo naman dininay na 2.7 billion as stated sa data ng DPWH ang nakuha po ng inyong kumpanya. And the question is, bakit out of 2.7 billion, more than 2 billion nakuha mo during Duterte administration? Ayun ang isang malaking katanungan. Pangalawa, kaya ka ba nag-iingay ngayon kasi hindi mo nagawa? Hindi nakuha ng Satrap Corporation ang ganyang kalaki ding halaga. Approximately 1 billion na lang kasi kalahati pa lang ng termino ng Pangulo yung mga flood control or DPWH project ng inyong kumpanya. Yun na, nililinaw lang natin mga tol. Balik po tayo dito sa interview sa kanya. In 3 years, nakakuha ng 545 billion. Paano niya makukuha yan kung wala siyang connection sa Malacanang? Walang approval ba hindi ka makakakuha ng ganito? Hindi ako makakakuha ng ganito. Bakit sa Malacanang po ba talaga ang approval? Hindi ba ang kausap dito pag nagbibid ka ay DPWH at para maglagay naman ng pondo, it's Congress and Senate? Dito lumalabas na nung panahon, ito parang iniuhulog ni Chavit yung kanyang sarili, mga tol. Kasi datos ang nagsasabi, nakakuha siya ng mahigit 2 billion ang kumpanya nila sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, nakikialam ang Malacanang para mabigyan sila ng proyekto, which is hindi ganun yun ang nangyari. Kaya makikita ninyo rito na talagang merong pinaguhugutan si Chavit na personal. Hindi napapaboran, kaya ngayon nag-iingay. Pero sila nag-allocate dito, project nila Kung ano na-allocate sa mga probinsya mo, alam mo yun. Alam nila. So yung mga ghost project, dyan nagagaling dahil kung sobra ang kinukuhang porsyento para makabayad sila sa kinunan nila, siyempre magbabayad sila para makakuha ng maraming project. If pa-subcontract naman. Kung yung naka-subcontract, gusto niya kumita agad, pa-subcontract ulit, magiging substandard na yung project. Or yun ang umpisaan ng mga ghost project. So dapat umpisaan dito yung mga ghost project. Pero kung sinasabi niyo pong involved ang presidente or alam niya na ganito karaming projects ang napupunta sa mga favored contractors niya, for example, ang allegation niyo dito is meron silang connection sa Diskaya, bakit po i-expose ng presidente ito? Bakit i-expose ni Pangulong Bongbong Marcos kung sila'y merong kasalanan, kung sila'y involved, di ba? Anyway, ano sagot ni Chavit? Tingnan natin. Either may Alzheimer siya o umaarte lang, believe. Pwede ba yun? Either may Alzheimer's lang o umaarte. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, o sabi ng ating Undersecretary for Palace Officer na si Attorney Claire Castro, willing magpaimbestiga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw, Chavit Singson, willing ka rin ba? Ngayon sa iba. Dahil alam niya, puputok na ito Pero kung ganun po, hindi bang tatamaan sila rin? At mga kamag-anak niya, you have Speaker Martin Romualdez and even his son, Congressman Sandro, is kaya nga, pinalalabas niya siya hero. Ang tinaman lahat ng mga kasama niya, pati siya. Paano nangyari ang allegation niya, nangyayari pa nung araw yan? Pagpalagay mo totoo yan, bakit niya tinulerate? For 3 years, 545 billion na nakuha ang Diskaya na nagpapakita ng yaman. Pinapaulit-ulit niya doon pa lang, maling-mali na siya Paano sige, given naman na yung mga tol, hindi totoo na 545 billion. Ang total nga lang, highest Saan ko ba nakita yon? Saan ko nakita? Pinost ko ba yon? Ako nga mismo yata nag-post, hanapin ko lang sandali. Kailangan nakabase tayo dito sa datos, no? So, tingnan natin. Hanapin natin yung post ko na yon. Paano aabot ng 545 billion Yun na nga yung total ng project ng flood control sa kabuuan na sa flood control na yan. Ito. Revenue from government project. Ito ang tinutukoy po dito is ang Diskaya, no? Ay, graph lang yung nakalagay dito. Sayang. Maganda yung may figure Pero sa pagkakatanda ko, ang total na nabag na projects ng Diskaya is around 12 to 13 billion pesos during Duterte time. At bumaba yun. Kasi dito sa datos from 2022, ito yung datos palakihin natin. Mga kumpanyang pag-aari
ng Diskaya spouses. Nagsimula silang umangat 2017 na. Yan ang trend, no? Yan. Lahat po ng nakikita po ninyong mga graph, iba-ibang kulay, puro Diskaya-owned companies po yan. Hanggang 2022, pinaka-peak nila, no? Ibig sabihin, noong 2022, ito po yung budget na kinreate noong 2021, no? Kasi yung pang 2022 creation para na sa 2023. Ganun po yon. Kaya dito, makikita ninyo na nag-flourish talaga ang Diskaya-owned companies during Duterte administration. Paanong mangyayari? Nasa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, pababa nga yung trajectory nila. Ibig sabihin, hindi na sila masyadong pinagkakatiwalaan sa mga flood control projects. Ito na, hindi nagsisinungaling ang datos Ayan St. Gerard, Alpha and Omega, St. Timothy, Amethyst, St. Matthew, Great Pacific, YPR General. Ayan ang trend. Tapos palalabasin ito ni Chavit Singson sa interview na ito sa kanya ng Billionaire News Channel, 540 plus billion ang nakuha ng mga Diskayas. Sabi nga dito nitong si Madam Ellie, mukha pong nag-e-exhibit na ng signs and symptoms ng DDS itong si Chavit Singson, no? Kaya ang nasabi na lang natin tuloy dyan, lahat ng kanyang mga sinasabi ay kabaligtaran. Ang reply ni Madam Ellie, parang may dementia na to si Chavit. Kasi nakakalimot na. Sino talaga ang nakakalimot? Parang siya. Diba? Yung 545 billion pesos na total flood control projects ng kasalukuyang gobyerno for 3 years, 2022 to 2025, para lamang siraan si Pangulong Bongbong Marcos, ibinibintang niya na ito'y napunta lahat sa Diskaya spouses owned companies. Na inimbestiga ngayon. Anong koneksyon nila doon? Pag wala kang koneksyon sa Malacanang, hindi ka makakuha. Ako, contractor, hindi ako makakuha. At ngayon po si Mayor Alcid, binanggit mo rin na 33 projects ang nakuha sa Ilocos. 33 projects, yung bagong mayor ng Davao City, na pinili nila, sila namili. Sino pong sila? Marcos and Sandro. Marcos and Sandro. Actually, pinupuna nga po yan ni Congressman Sandro Marcos Hindi ko lang makita yung interview nang napanood ko na yon na magkasama ang magpinsan si Governor Matthew at Congressman Sandro. Ewan ko kung napanood nyo yon, mga loyalista, particular kayo mga taga Ilocos Norte. Pero ito po yung bahagi na ginamit pa ng isang anti-Marcos na si Edwin Hamora. Sa huli kasi rito, pinalalabas niya, now you feel ang manakawan. Ayan So now you know how it feels ng pagnakawan. Pero hindi po yan ang kabuuang context nito, pinili lang nila. Ang sinasabi dito ni Congressman Sandro Marcos ay ang maling di umano'y ginagawa ng Mayor of Lawag na hindi po naaayon sa priority, particular ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanilang probinsya. Higit sa lahat, para sa priority ng gobernador nila na si Governor Den Matthew Manotoc. Pakinggan po ninyo ito. With all respect to my tito, with all respect, hindi ko makita yung kabuang video nito pero maganda sana kung merong video nito. Doon kasi kinikriticize ng magpinsan yung kanilang tito dahil po sa di umano'y maling pamamalakad nito sa paghawak ng pondo ng City of Lawag. Sa ating minamahal na mayor ay hindi to tungkol sa pamilya kundi tungkol sa trabaho. Yan, di ba? And wag naman tayo maging sobrang defensive. I think diba? Tungkol sa trabaho ang kine-question dyan nitong si Congressman Sandro Marcos and Governor Matthew Manotoc. Ngayon, pinalalabas nito, nakakampi pa ng ating Pangulo, ng Gobernador at ng Congressman yung sinasabi niyang mayor, which is pinupuna nga Di ba mga tol? Bakit pupunahin ng magpinsan na gobernador at ng kongresista kung tama yung ginagawa ng kanilang tito na sinasabi nitong kasabwat daw ng pamilya Marcos ngayon? Yan ang pinalalabas dito nitong si Governor Chavit Singson o nitong si Mr. Chavit Singson BBM and Sandro. Unang eleksyon, nung sinamahan ko si BBM, bakit nyo kung try yung pinsan nyo? Palabanin, kasama rin natin yan para mabutong Ilocos Norte. Hindi na kasi maturuan Sino po ang nagsabi nun? Sa BBM. Kaya yung pinalitan nilang mayor ay yung pinsan nila. Ang pinalitan nila itong si Mayor Brian Alcid. Yes. Michael Alcid. Si Brian Alcid. But bakit niyo po nasabing yung projects, 33 projects, napunta kay Mayor Alcid, yung bagong mayor, kung
Ang mga mayor naman, dapat wala silang implementation, wala rin silang Wala. projects. Yun, The first it's conflict place, of bawal interest. yun. Yes. Na kung wala siyang koneksyon kay Sandro, wala siyang project. But ano po yung proof nyo to say na 33 projects ay pag-aari ni Mayor Alcid? Ito ang kumpanya niya Megapolitan Builders and Construction Supply. Ito po yung pinapakita nyo dito na accumulated contract cost na 1.89 billion pesos. Yes. At ang nilagay nyo dito, owned by Luwag City Mayor Brian Alcid. Yes, siya ang may-ari ng construction company. Ito, kinuha ko lang sa pinablis nila. Kaya, Doon sa isumbong mo sa Pangulo website. oo, diyan ko lang inad lahat to. Mm-mm. So, ewan ko kung may Alzheimer sila o hindi nila alam ginagawa nila. Damay sila. Nandyan. They open up a gate na hindi na nila makayang. Isa-isayin po natin yung mga paratang nyo laban kay President Bongbong Marcos. Una sinabi nyo, wala siyang iisang salita. Wala. Bakit nyo po nasabi to? Matagal na. Matagal ko lang. Tingnan nyo yung dahilan dito nitong si Chavit Singson, ha? Napakababaw kung tutusin. Pero hindi yan talaga ang tunay na dahilan. Katulad ng pinaliwanag ko na sa inyo kanina, nagtamasa ang Satrap Corporation panahon ng Duterte administration. Sooner, lalabas po yan. Kasi itong isumbong mo sa pangulo.com.ph, kinalaunan baka cover na ito ng previous administration no? 2 billion mahigit ang nakuha niya samantalang ngayong panahon hindi pa nga yata umabot ng 100 million pesos. Nakakasama nga naman ang loob 'yon, di ba? Hindi napagbigyan. Kaya nagkakaganito ngayon. Dahil yan, magsasalita, hindi niya tinutupad. Bumayag na akong sumama ngayon sa kanya na tumulong sa kanya ng gusto dahil akala ko magbabago na sila para matakpan na yung mga katiwalayan na sa administrasyon ng tatay nila. Pagsasama, pagkakaisa, maganda. Dagdagan mo na education, ako pa sa kanya Yun ang priority lang sasabihin mo. Gusto ko yun, pagsasama. Dahil ako, tagal na sa politics, napatawad ko lahat ng mga kalabang ko. Magkakaibigan na kami lahat. Including parang era. Even former President era? Yes, dahil magkakasama, madali ako makipag-usap dahil hindi ko kasalanan pag-aaway namin. Hindi po totoo yan Ano? Nabanggit nyo rin po Teka lang, sandali lang mga tol. ang sinabi ng Presidente noong sona niya, ay mahiya naman tayo. Dapat, dahil kasama siya Babalikan natin yung sinabi niya. Kasama mga korap, kasama mga nakakuha ng 545 billion, half a trillion in 3. Balikan natin yon. Yung sinasabi niyang napatawad, parang hindi po yata totoo yun. Kasi the other way around ang nangyari. Sa ating pagkakatanda, siya mismo nagkwento nito na birthday ni dating Pangulong Estrada, hindi siya imbitado. Tapos pumunta siya. Nandun na siya, hinarap siya ni dating Pangulong Estrada at nagkapatawaran sila. Ibig sabihin, siya ang nag-approach. Siya ang humingi ng tawad. Hindi si dating Pangulong Estrada. Kung meron mang nagpatawad, si dating Pangulong Estrada yon, hindi siya. Tapos i-claim niya ngayon, pinatawad niya si Estrada. Siya nga yung nag-traidor kay Estrada, di ba? Yes, record yan. Palagay niyo po ba, it's possible na walang alam ang presidente na ang mga kumukurakot ay yung mga nakapaligid sa kanya pero hindi siya? Ako, imposible hindi niya alam. Kung hindi niya alam, hindi siya matalinong tao. Hindi siya dapat maging presidente. Dapat mag-resign na siya. At yun ang nasabi mo rin na alam ni presidente ang lahat ng anomalies. Imposible hindi niya alam dahil matalino naman yan. Unless nabubo siya. O may Alzheimer. Anong palagay niyo po? Which of Your those? choice. At ngayon po, wala na raw kayong impluwensya kay BBM, kaya naglabas kayo ng expose. Yun po ba ang dahilan? Yun ang katotohanan dyan. Hindi niya kayang impluwensyahan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kayo ngayon active sa pagsalita against the president? Ang aga. Gumastos ako ng eleksyon niya, tumulong ako. So, all the way. Ako nagpakilala sa mga mayors. Sabi ko, kami mga mayors ni community ng Sara. Pero gusto mong vice president, yun ang gusto niya. President muna i-file natin, pero pag nag-file si Sara, atras ka, protected ka na as vice. Yun ang usapan namin. Yes, Manong. COVID, sinamahan ko. Nakakuha ko ng permit. Small group, bawal pa Puro regional mayor nilimit namin. Manong, sabi niya sa akin, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung araw, wala akong isang mayor, sabi niya. Salamat. Okay lang ako. Tuloy-tuloy kami. Pinakilala ko sa lahat ng mayors. So, in short, talaga nakatulong ako. Tapos, ganito nangyari. Nagpunta kami sa Japan. Nasa table kami sa presidential table. Minention niya lahat. Oo, totoo yun, Tol Banat Boy. Presidente na po siya nito. President sila. Bago lang. Siya talaga, nabanggit natin, di ba? Noong October 2020, siya yung nagtraidor kay dating Pangulong Estrada. Ano kasalanan ko bago-bago lang? Akala ko naman kaibigan ko. Si Sandro, Dad, sabi si Sir? Gumanon niya Hiniya ako doon. Yung mga overseas workers sa Japan, bastos yung presidente niya, sabi nila. Hindi ako nagtampo.
So ano po ang nag-trigger ng last straw kung bakit ngayon nagtampo na talaga kayo? Dito na papasok yung mga nakakatawan niyang dahilan. Anti-China daw si Pangulong Bongbong Marcos. Di ibig sabihin pro-China siya. Number one, yung hamon na siya ng hamon sa China. China is our friend. China is our neighbor. China is helping us a lot. America is our friend. You should stay neutral. Pagpunta sa US, binalik agad ang mga bases without consulting the Filipinos, without consulting Senate. Kasinungalingan, walang binalik na bases. Ang pinag-uusapan ay EDCA. Ang EDCA, kung matatandaan po ninyo ang kasaysayan niya, nagsimula sa dating Pangulong Benigno Aquino. Itinuloy ng Rodrigo Duterte administration at ni-renew ng Marcos Jr. administration for our own benefit. Kung gaano dumami ang EDCA bases dito sa Pilipinas, hindi po kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan kung gusto nyo manisi ng Aquino at ng Duterte administration, bakit mo isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yan? Ni-renew lang ni PBBM. Mas pinalakas lang ngayon. Yung additional EDCA bases, nakabase pa yon sa previous decision na inano lang, anong tawag dito? Ni-renew. Do not know kung yun yung exact term eh. Pero, bale siyam na bases yan eh. Puntahan natin 9 EDCA sites. History. Dito tayo kay ChatGPT. Mahina si Google eh. The Philippines. Yan. Tanong natin kay ChatGPT. Pero hindi po, magkaiba ang bases. Wala na pong base ang Amerika po rito sa atin. Enhanced Defense Cooperation Agreement po yung EDCA. No? Hindi po base. Paano mo sasabihin base pinatalsik na nga ang base militar dito ng Estados Unidos. Here are the 9 current EDCA Enhanced Defense Cooperation Agreement sites in the Philippines. Okay? From 2016, ito nga from 2016 pala pero nagsimula ito 2014. Nagmaterialize 2016. Yan. Antonio Bautista Air Base. Basa Air Base Pampanga 2016. Port Magsaysay Nueva Ecija 2016. Lumbia Air Base Cagayan. Walang nakalagay na petsa rito. Benito Ebuen Air Base. Walang nakalagay na petsa. Naval Base Camilo Ocias 2023, added noong 2023. Lalo Air Fort 2023. Camp Melchor 2023. Balabac, Palawan 2023. In short, sino ang mas marami? Chavit Singson. Diba Duterte? From 2016, 5 EDCA sites meron sa Duterte administration. Tapos nadagdagan ng 4 dahil yun yung naging usapan, tinuloy lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Dahil 10 years agreement ito Tapos sisisihin mo si Pangulong Bongbong Marcos. Ako ng teteng naman talaga Nung pinalis natin yung mga bases, it was approved by the Senate. So, ibig sabihin yan, dadamay tayo sa gera dahil may conflict ang China at Taiwan. Because China promised to get Taiwan at all costs within 5 years. Ngayon na yun. American, wag. Laban tayo. So that is something that you're against. Makakagera, sino bububugin? Tayo. Tayo bububugin. Ang nainis ako Dito, tandaan niyo yung sagot niya rito Parang ipinagkakanulo ni Chavit Singson ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Malinaw na malinaw po sa interview na ito. Hindi niya ipinaglalaban kung ano karapatan natin. Ang sabi niya pa nga rito, tawag dito, enabler po ito ng China, si Chavit Singson. Ang sabi niya rito, may karapatan daw ang China. Dapat bang sabihin nyo ng isang Pilipino? Samantala ang karapatan sa West Philippine Sea, bahagi ng South China Sea, ay nasa atin. Kahamon siya na, help us. Ang China, ganito. Yung rason niya ng island na yan, claim ng marami. Meron din legal claim ng China, Vietnam, marami. Dapat kasabi ng diplomatic, joint venture na lang tayo. Pero nanalo po tayo sa arbitral award. So, palagay ko ba para natin doon, gagaran tayo. Pero, di ba katuwiran? Anong laban natin? Panalo natin yun Hindi naman natin kailangan makipagyera para i-insist na sa atin yun. At tulad ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Di ba sa isang diplomatikong kaparaanan, ini-insist natin na tayo ang may karapatan doon. Ginigera ba natin ng China? Hindi. Anyways, mga tol, hindi na natin na-topic yung original kasi mamaya pa yun Nandito pa yung bande Pasensya na kayo Siguro baka bukas na lang natin ituloy itong topic na to. Ito kasi original na topic natin Initial lang yung mga nakuha natin na impormasyon. Nawala yung internet yata kanina kaya nawala po ako Pasensya na kayo. Sa 1,200 plus na manonood po natin pero salamat, umabot tayo kanina ng kulang-kulang 3,000. Kung hindi lang siguro nawala yung internet natin, baka mas marami pa po ang nakaalam sa ating pinag-uusapan ngayon. Yun kasi ang pinakamahalaga no? Yung makapagparating tayo ng tamang kaalaman
sa ating mga manonood at wag magpaloko sa mga katulad pong kasinungalingan na pinapakalat nito pong si Chavit Singson sa ngayon. O hanggang dito na lamang muna mga tol, hindi na natin natapik itong si First Lady Lisa at former SMR ang nag-utos ayon kay Chavit. Ang tinutukoy po dito, yung mga nanggulo kahapon sa Mendiola at Ayala Avenue. Isa rin pong malaking kasinungalingan yan. Lalabas kinalaunan kung sino po ang nasa likod ng panggugulo na yon. Maniwala po kayo. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.